Magandang umaga, ito po ang Mike Abe Live. Sabay na nyo napapanood at napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abe Live. Ngayong pong araw na ito ng Monday, February 10 ng ating 2025. Aba, isang tulog na lang, kampanya na. Actually, mamayang madaling araw, pwede na di ba? Good luck sa lahat ng kandidato sa national position. Yan ay yung mga party list congressman at kakailanganin nating 12 senador. Sa Luzon, Visayas, Mindanao at siyempre sa ating mga kabayan sa ibayong dagat, kasama namin kayo araw-araw mga balita mula sa Office of the President, sa loob at labas ng ating pamahalaan at siyempre itong eleksyon na ating pinaghahandaan, kampanya ng mga kandidato kasama ang mga Pilipino sa abroad dahil yung absentee voting, tama ba? OFW na lehitimong botante, kasama rin kayo dyan. Narito na po ang ating mga balita sa umagang ito matapos palawigin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang termino ay tiniyak daw po ni PNP Police Chief General Romel Francisco Marbil na isang ligtas at mapayapang eleksyon ngayong taon. Sa isang pahayag, sinabi po ni General Marbil na puspusan na ginagawa nilang paghahanda. Ayan, para siguruhin daw na mga tagumpay na mapagdaraos o may daos na ho, daos ang ating halalan. Porsigido rin po si General Marbil na pananatilihin ang katatagan ng bansa kaya't ilalatag nito ang kanilang mga security plan na tutok sa pagdadala ng mga tauhan sa mga election hotspots na tinatawag o yung mga special concern, pagsasagawa ng checkpoint, at pagpapaigting ng intelligence operation. Inaigting din at sinabi pa rin ni Marbil na sa kabilaan niya ng kanilang pagtutok sa halalan, hindi pa rin nila pababayaan ang kanilang mandato na supilin ang krimen, illegal na droga at terorismo. Ayan, so ibig sabihin, lahat ng trabaho gagawin pa rin kahit nakapokus sa eleksyon. Kaya dapat tulungan natin ang PNP. At yung mga political party, mga individual candidate, independent candidate, or kalahat ng kandidato sa local and national, makipagtulungan naman kayo kung talagang gusto nyo ang paglilingkod. Ang tamang eleksyon, maayos na eleksyon, katahimikan na eleksyon, ayan ang pagtatagumpay ng mga mahahalal. Pero kung dadaan yun sa karahasan, pandaraya, vote buying at iba pa, malabo yan. Masamang pangitain yan. Dapat lang umanong ipagpatuloy ng mga law enforcement agencies ng bansa ang kanilaan niyang mga hakbang upang masugpo ang mga illegal na operasyon ng sindikato na tumutulong sa patuloy na pagpapatakbo ng mga latak na pogo sa Pilipinas. Latak talaga ha? Ito ang pahayag daw po ni Senador Sherwin Gatchalian matapos ang entrapment operation sa Maynila kung saan nahuli ang 2 empleyado at isang travel agency na nagpanggap-anya na bilang mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission or POC, PAOK. Gano'n nagpakilala, delikado yan. Napag-alaman na ang mga suspect na nag-aalok-anya ng mga peke at opisyal na mga document gaya ng TIN card, birth at saka marriage certificate, driver's license, Philippine passport. Naku, grabe palang ginagawa nito. At dagdag pa ng senador na ipapakita rin ang insidenteng ito ang pangailangan ng nabigyan ng mas mataas na otoridad ang Philippine Statistics Authority, PSA, upang mapigilan daw po ang pagbibigay ng mga irregular na birth registration upang maparusahan daw po ang mga civil registered na sangkot sa pagbibigay ng mga peking dokumento. Nako, yung sa buhatang yan, wala nang katapusan ito. Parte ng korupsyon yan, fake birth certificate, fake travel document at iba pa. Pati pasaporte, grabe ka, rumal-dumal yan. Only in the Philippines. Sa ibang bansa, hindi pwede yan dito sa ating kasi, masyado kayong malalambot Kailangan ho talagang ipairal na ang matatapang nating batas. No one is above the law. Yan ang importante. Paisi-isi kasi yung iba Puro kayo investigasyon, ipakulong nyo. Hanggat walang nakukulong na kawatan, hindi matitigil ang kawatan sa kawalang hiya ang ginagawa sa ating bayan. Kahit na mga official document ay pinepake, yan ay isang malinaw na pagsabotahe sa ating bansa.
at kawalan ng respeto sa Philippine authorities at Philippine law. Kaya kailangan tapang-tapang naman dyan. Saan ba nakakabili ng tapang? Mairegalo natin sa mga law enforcement agency. Mukhang walang tapang yung iba eh. O baka naman natatapalan. Ay magkatunog tapang o tapal? Saan yung gusto? Anong gusto nyo? Tapal or tapang? Ay gusto namin tapang, ayaw namin ng tapal. Grabe naman yan ha. Hinimok po ni Senador Risa Ontiveros ang Senate Committee on Energy na magsagawa daw po ng investigasyon sa setting price practices ng Manila Electric Company. Ayan, nasilip na ho yung Meralco. At saka yung rate setting daw po at iba pang mga regulatory mechanism daw po ng Energy Regulatory Commission o ARC. Grabe, masadong technical at mechanical ang usapin yan. Ay nihain daw po ang resolution number 1308 at binanggit pa ni Senador Ontiveros na ang ilan-anyang reklamo laban sa Meralco. Kabilang na po ang aligasyon ng overcharging. Naku, madalas yan. At kakulangan ng transparency. Ayon pa sa Senador, may ebidensya niya nagpapakita na hindi maayos at nagampanan daw ng ERC ang mandato nito na protektahan ang mga consumer. At pinahayag pa nito na ang Meralco ay hindi rin hindi sinusunod daw po ang rate setting rules. Ay, grabe yan ha. So sa buwatan, alam mo naman dyan sa ERC, pag wala ka rin pera dyan, wala ka rin katarungan. Mapakalaki ng pera dyan eh. Inalang pag-apply ng mga permits sa mga pagtatayo ng planta, yung increase na hinihiling ng mga independent power producer, at kung ano-ano, marami talagang racket dyan. Kailan ba titinuy ang ERC? Talaga naman, magpakita naman kayo at magparamdam naman kayo na pabor kayo sa mga consumer na mga Pilipino. Hindi lang ho dito sa sinusuplayan ng Meralco, sa lahat ng may kaugnayan sa enerhiya na dumadaan sa ERC. Sana magpakatao naman kayo. Again, kailangan dito ang political will. Kailangan dito ang matatapang na batas at matapang na liderato para hindi na tayo inaabuso ng mga abusado. Samantala, 9 minutes after 9 o'clock na umaga, J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas, may report kampo daw ni dating Senador Manny Pacquiao, nagsorry. Ito, mga daming pasaway. Dahil sa pagdaan ng security detain nito sa busway. Bakit ba puro mga politiko ang lumalabas umaabuso sa ating kalye? Ano ito? Sorry-sorry na lang? Dapat pinapanagot itong mga ito. Anak ng dating senador, anak ng huweteng ang dating. Narito ang live report. Partner, humingi nga ng paumanhin itong kampo ni dating senador Manny Pacquiao. Ito'y dahil sa pagdaan ng driver nito sa EDSA busway kahapon na tumaka sa mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC. Ayon kay Jojo Kagumay, ang head ng security ng dating senador, humihingi sila ng paumanhin sa naging asal ng driver at tiniyak na pananagutan nila ito. Giit niya, hindi nila kinukonsente ang mga ganitong klase ng pagkakamali at inaako nila ang pananagutan sa nangyari. Sa ngayon ay napagsabihan na umano ang driver at inaatasan na harapin ang kanyang reklamo at tanggapin ang traffic ticket. Bago ngunitang kahapon ay tinakasan nga nitong driver ni dating Senador Pacquiao yung mga tauhan ng SAIC habang iniwan naman na sa ere itong dalawang van na kasama nito dahil naman sa bukod sa pagdaan sa busway ay paggamit din ng illegal ng blinker at ng mga sirena. J. Martagal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa Pambansa TV sa Bagong Pilipinas. Grabe, bumalik na naman sa kalye, mga wangwang. Naalala ko ng dating Pangulong Noynoy Aquino, bawal ang wangwang eh. Ngayon, marami na naman tayong nasa salubong na ganyan, nakakapal na mukha ng apog at apog ng mga taong gumagawa niyan. Ang traffic na, magwawangwang pa kayo para lamang abuso kayo. Ang purpose ng wangwang para tumabi kayo or para maging siga kayo sa kalye. Fire truck lang at saka bombero ang kailangan na mayroong alam na ganyan. Wangwang dito, wangwang, abusado. Nako, General Marbil, sir, total, ikaw ina-extend na PNP chief. Ito mga ganito, ipagbawal mo. Abusado Traffic na nga, minanlalamang pa, talaga lang So, ayan po, driver daw ni Senador Manny Pacquiao. Ang bira ito. Bakit ang nai-involve dyan pag hindi driver, ay mismo mga politiko? Alam naman nilang bawal dyan
Tapos pag nahuli, sorry po. Ano yon? Alam mo, dapat ng mga driver na ito, pinaglilinis ng EDSA. Katulad sa Amerika, kahit mga Hollywood star dyan, pinaglilinis ng eskwelahan pag may mga violation. Dapat kasi ganito eh. Eh, katulad nito, alam mo, isipin mo, kahapon, alam mo yung istorya niyan? Tumawag pa. Tinatawagan pa si General Marbil. Nung hindi makakontak, sinabi pa doon sa traffic enforcer, sandali lang, hindi pa namin makausap si General Marbil. Ano yun? Ba't kailangan gumamit pa ng mataas na opisyal ng pamahalaan ay lumabag na nga? Kapal ng apog nyo. Ha? Dapat Manny Pacquiao, total, wala kang lang kalaban. Sapakin mo nga yung driver mo at nang makatulog yan. O kaya nang magising. Balasubas eh. Okay. Tuloy tayo sa ating mga balita. Kahit kandidato ka ng administrasyon, wala akong pakialam sa Manny Pacquiao. Yung tao mo, gulpihin mo, bigyan mo ng leksyon, abusado yan. Sa gitna ng mga mungkahe na patawan daw po ng bayad ng pagdagdag sa EDSA, iginit pa rin ni Senate Committee on Labor Chairman Joel Villanueva na ang ganap na anyang pagpapatupad ng work from home law, ayan, okay, ang isa sa mga epektibo at sustainable na solusyon sa matinding traffic sa Mega Manila o Metro Manila. Ganon, pinunto pa rin ni Villanueva na sa ilalim anya ng Republic Act 11165 o ang telecommunicating law, pinataguyod anya nito ang work from home. Okay? Tama yan. At ang pagbabawas anya ng bilang daw po ng mga sasakyan sa mga pangunahing kalsada, gaya ng EDSA, anya sa halip na parusahan ng mga motorista sa magitan anya ng pagpapataw ng dagdag, okay, dagdag na bayarin, dapat maximize daw ho na lamang ang mga potential na work from home law. Ayan, sa bagay makakatulong yan. Sa bahay na lang magtrabaho kung malakas ang signal para hindi na ho mahalang gasolina at saka traffic. Oo, sige. Pero hindi ibig sabihin niya yung mga nagbabiolate dyan ay sorry na lang. Dapat parusahan niya mga yan. Taasan ng penalty. Kayang-kaya nilang bayaran niya kahit barya lang eh. Pero papaglinisin mo yan ng banyo ng MMDA, hindi na uulit yan. Subukan nyo. Paglinisin nyo ng banyo ng PNP, palagay ko luluhod dyan. Sasabihin niya, hindi na po ako uulit. Kasintabi na po sa nag-aalmusal. Ayan ang kaparusahan, paglinisin ng eskwelahan, paglinisin ng mga kalyeng barado. Yan ang dapat na penalty at parusa sa mga pasaway, abusado, lalo na kung gumagamit ng kapartido, kamag-anak, kakilala, na politiko. Pati yung politiko, ipakulong. Kaya tayo makakakita ng politiko, senador, congressman, naglilinis ng kalye dahil may violation. Leader by example, kailangan yan. Hanggat walang matapang na batas at implementation dito sa ating bansa, patuloy ang abuso ng mga may kapangyarihan. Laging kawawa ang maliliit. Pagka maliliit na tao, ganon-ganon lang ang treatment nyo. Pagka gumamit ng ibang pangalan, bahag na ang buntot nyo. Yung buntot nyo napunta sa likod, wala sa harap. Tinamaan ang buhay na yan. Walang balak ang alyansa para ho sa bagong Pilipinas. Napalitan si Senador Amy Marcos sa senatorial state ng administrasyon. Ito ay kahit paanya nung unang desisyon o sa naging desisyon ng senadora na tumakbo bilang independent candidate. Ayon kay Navotas Congressman Toby Tiangco, campaign manager daw po ng administrasyon. Siya pala yung campaign manager. Patuloy nila anyang ikakampanya ang senador. Wala rin anyang sinabi si Senadora Amy na hindi ito makakapunta sa ikakasang campaign sorting nga po ng alyansa na magsisimula nga po sa Lawag, Ilocos Norte, na kilalang baluarte ho ng mga Marcos. Wala rin anyang nakikitang masama. Si Tiangco kung sakaling maimbitahan daw ho si Senador Marcos ng iba pang mga partido. Kung ayaw sumama, bakit mo pipilitin? Sabi ni Amy Marcos ng isang araw, ayaw ko ng ICC. Ayaw ko ng impeachment. Ayan ang mga banat niya Ayaw ko ng gulo. Ayaw ko ng rally. Senador, para namang nakalimutan mo yung rule of law na policy ni Pangulong Marcos. Ang impeachment process under 1987 Constitution. Ang ICC, karapatang magreklamo ang mga Pilipino dyan na may biktima ng human rights violation. O yung tinatawag na paglabag sa karapatang pantao. Yung mga rally, parte rin ng demokrasya at saligang batas yan. Okay? Bakit lahat ng naaayon sa batas, ayaw mo? Nagtatanong lang ako, Senador Amy, what happened to you? Lahat ayaw mo yung naaayon sa batas? Yung impeachment, sa batas yan. Di ba?
Ikaw naman, ano yan? Drama ba ito? Pakyut ba ito? Sus, merosep na yan, ha? Tahasang tinawag na fake news ni Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos, anak ng ating Pangulo. Ang mga balitang may kapalit na pera, ang perma na mga kongresista sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Giniit din ho ng parte na ito ng kampanya anya ng mga kalaban sa kalaban sa politika upang sirain ang proseso ng proseso. Naroon anya siya ng ipaliwanag sa bawat kongresista ang tinatawag na Article of Impeachment at binigyan sila ng kalayaan na magdesisyon kung lalagda o hindi. Wala anyang anumang monetary o pera na ibinigay o anumang pangako na pondo para ho dyan sa game. Naku, lang paggawa ho, nagpalabas yung para sa AKAP. Ang nagpalabas po niyang fake picture ay DDS vlogger. Kaya dapat yan ipatawag dun sa hearing na gagawin ngayong linggong ito para ipakulong na yan. Dapat isampulan ito mga vlogger na mga fake eh. Dapat ipakulong. Ito yung mapanirang uri. Ito yung mapanlinlang na uri. Ito yung mga nanggugulo sa ating lipunan. Mga fake vlogger, fake content, fake news, at mga vlogger po na after views lang ang habol. Pera-pera lang. Walang pagmamalasakit sa bayan. Identify naman yan eh. Oy, magtago ka na sa pinanggalingan mo. Alam na ng congressman kung sino ka. Ipapatawag ka raw sa susunod na hearing. Tingnan natin kung gaano ang tapang mo, kung saan ka huhugot ng tapang. Fake news eh. Namimigay ng pera eh. Alam mo naman, hindi na usong pamimigay ng pera ngayon. Kung may namimigay man, hindi na ho kailangan cash pa yan. Marami ng transfer ngayon. Marami ng perang napapaikot nang walang nakakakita at nakakaalam kung hindi yung nagbigay at yung tumanggap lang. Pero yung ilagay dun sa table, na kunwari may partihan, kababawan, kabobohan, kamangmangan, ang isong yan. Okay? Magbabalik po ang ating mga balita. Halos nagsisimula pa lang dito po sa Mike Avilay. Tuloy natin ang mga balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan. Sandali, tapos na ito eh. Pangunahan? Pinangunahan. Ang tama dyan, pinangunahan. Pinangunahan ang selebrasyon ng ika-123 Foundation Anniversary ng Bureau of Customs noong Biyernes pa. So, tapos na nga. Ito'y nanawagan dahil dito nanawagan daw po ang Pangulo na unahin ang kapakanan ng sambayanan, gampanan ang tungkulin ng buong katapatan, may malasakit sa kapwa Pilipino. Binigyan din pa rin ni Pangulong Marcos Jr. na mula nang magsimula ang kanyang administrasyon, walang humpay ang Bureau of Customs sa pagpapabuti ng trade facilitation, okay? At pinanggit din na nakamit na raw ng Bureau of Customs ang 96.99%. Aba, ganon? Maganda pala ang nagawa nito. Noong December ng 2024. Good luck. Sana po mawala na yung tara-tara dyan. Sana po mawala na rin ang korupsyon. Kasi ang BIR, yung kanilang counterpart nga tawag doon, yung BIR, nakuha yung target. Maganda ang koleksyon noong nakaraang taon. Ay dito medyo bitin pa yata sa customs. So, bawasan ang tara. Bawasan ang tara, palakasin ang kita. Baka mamaya, sila lang ang kumikita dahil sa tara. Kailangan malakas ang koleksyon ng buwis. Congratulations and good luck dyan po sa taga-Bureau of Customs. Okay? Kinumpirma ng House Secretary General Renald Reggie Velasco na mayroon daw hong dagdag na 25 pang mambabatas sa Kamara ang nagsumiti ng kanilang verification form bilang complainant. Madami talaga sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sakali anyang tanggapin pa rin ito ng Senate Impeachment Court. Aakyat na sa bilang na nagreklamo ng 240 o 80% sa 306 na mga membro ng Kamara. Ayan. Speaking of impeachment, nako, ano ba ito? Nagkakapersonalan na. Oy, Senador Bato de la Rosa, sir, ano bang nangyari naman sa iyo? Parang lagi kang gusto mong manakit, ano? Ilang congressman na ba ang pinagbantaan mong gusto mong gulpihin? Gusto mong sapakin? Pati ba naman yung tao na
stroke survivor. Gusto mo pa rin sapakin? Grabe ka naman. Tapos ngayon, humingi ng tawad dahil daw masama ang feedback ng mga mamamayan sa Mindanao at Visayas. Kailangan mo ba, Senador, na alamin mo kung tama o mali yung ginawa mo? Talagang mali yun. Kasi senador ka ng Republika. Ba't mo gusto mong sapakin yung na-stroke? Di ba ang na-stroke, minsan hindi may galaw ang paa, hindi may galaw ang kamay. Minsan nagbabago ang boses, nagbabago ang mukha. Stroke survivor, gusto mong sapakin, pambihira. Hindi nakukuha sa tawad yan. Ito yung balita. Kung hindi pa nag-react ang taong bayan, hindi ka hingin ng tawad, grabe naman. Huwag mo naman daanin sa bato-bato ka eh. Gusto mo, sapakan ka agad. Humingi ng tawad si Senador Ronald Bato de la Rosa dahil sa kanyang mga tirada. Pangungutya at bantang pananapak. Kay Akbayan Party List Congressman Stroke Survivor, Percy Sindanya. Alam mo yung taong yan, nagkasakit tapos ganyan gumaya ka kasi doon sa mga vlogger ninyo. Meron mga vlogger din na Duterte, identify sa mga Duterte, sabi ba naman mukha pa lang nito, hindi magkakatiwalaan. Di ba, puro personal? Hindi naman gusto ng tao na siya'y ma-stroke, pambihira ka naman, Senador. Paano kayo boboto ng taong bayan pagka ganyan? Pinipersonal nyo ang iso. Ang impeachment, ito ay nasa saligang batas. Ang impeachment, ayan po ay legal sa ilalim ng mga batas natin. May proseso. Di ba? Magpakagaling na lang kayo kung paano nyo idepensa yung mga betrayal of public trust at marami pang mga kaso doon sa article of impeachment. Hindi madidismiss ang kaso, hindi nyo makukumbinsi ang taong bayan na kayo kampihan kung inyong pinipersonal yung mga complainant. Nawala na yung parliamentary courtesy, Mr. Senador. Sir, sana next time, bago ka magsalita, isipin mo ng 10 beses hanggang 100 ulit. Kasi ilang beses ka na nagbabanta ng panggugulpi. Bakit ka naman mananakit? Gusto mo yatang itukhang yung congressman wala nang tukhang ngayon. Gusto mo yatang gamitin double barrel. Hindi rin pwede yan. Ngayon may demokrasya, rule of law. Yan ang policy ni Pangulong Marcos from day one. Kung mayroong problema, imbestigahan. Kung may ebidensya, kasuhan sa korte. Yan ang rule of law. At mayroong due process. Walang tukhang, walang pananakit, walang human rights violation. Mambihira ka naman, Senador Bato. Good morning. Kumusta ka na? Para hindi ka magsisi, isip-isip pag may time. Okay? Samantala, meron muna tayong report. Si Dennis Osorio, merong report muna. Ano ito? Ano itong update? Sa nagaganap daw ho na malakas na pag-ulan na nadulot daw ho ng malawakang pagbaha. Ganon? Sa Palawan, may Maropa. Actually, merong report na merong motorbangka yatang nawawala. May missing na 5 tao pa. Sana makasama sa report ito. Narito ang live report. Mukhang maulan sa may Maropa. Malawak po yung lugar na yan. Narito ang report. Yes, Mike, hindi lang sa Mimaropa at Palawan, inaasahan ng malakas na pag-ulan sa mga susunod na araw sa bandang Central at Southern Luzon at sa Eastern Visayas. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, bunso dito ng shear line at ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ at Northeast Monsoon o ang hanging amihan. Magdadala ng kataman hanggang malakas na pag-ulan mula ngayon hanggang sa February 12 sa Quezon, Mindoro, Palawan, Camarines, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Silangan at Hilagang Samar, Aurora, Cagayan at Isabela. Maaaring umabot sa 100 millimeters ang ulan na posibleng magdulot ng pagbaha. Magdadala rin ng kalat-kalat na pag-ulan ng ITCZ sa Visayas, Mindanao at Palawan habang magdadala naman ng maulap na kalangitan at pag-ulan ang Northeast Monsoon sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera, Gitnang Luzon at Calabarzon. Ang ibang lugar naman ay maaaring makaranas ng mahinang ulan o ang pag-ambon. Babala ng PAG-ASA, mag-ingat sa mga flash floods, lalo na sa mga lugar sa Bicol Region dahil sa hirap ng sumipsip sa tubig, ulan ang lupa. Ayon kay Richard Orendain, isang senior hydrologist ng PAG-ASA, kapag sunod-sunod daw kasi ang pag-ulan, kaya yung walang tigil na pag-ulan, basang-basa ang lupa at hindi na nasisipsip nito sa ilalim ng lupa ang tubig ulan. Bagkus yung ulan na yon
doon na lang daw sa ibabaw ng floodplain. Kaya mas delikado yung mga nakatira malapit sa mga ilog dahil sa flash floods. At mabilis lang yun. At kailangan palagi silang alerto. Mike, sa ngayon, ang giit ng Pag-asa, wala namang inaasahang bagyong darating sa bansa dahil wala namang nakikitang low pressure area o LPA. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa Pag-asa. Balik sa'yo, Mike. Thank you. Ayan, di ba dapat ngayon hanging amihan pa rin dahil February, pero may mga pag-ulan-ulang ganyan. Yan po sa Mimaropa at mukhang hindi lang dyan, mukhang may mga lugar pa rin dito sa Luzon ang tatamaan ng ganyan. Sir Line daw po ang tawag dyan. Yan nga po yung mga biglaang pag-ulan, malakas na ulan. Ako, ingat po tayo. Baka parte na ito ng climate change na hindi na natin kontrolado ito. Ingat lang po. Merong report, hindi po fake news yan, meron pong report na 3 hanggang 5 pa na mga mangingisda dyan sa may Palawan, Puerto Princesa, ang nawawala pa until now dahil nga po dyan sa hagupit ng malakas na ulan at may hangin pa yata, kaya nagkaganon. Naku, sana po ay may isalba naman sila. Patuloy nga pong nakalerto ang Puerto Princesa Police Office sa epekto nga po ng Sir Line nga pong ito at Northeast Monsoon, na nagdulot daw ho ng pagbaha sa 11 barangay doon. Sa tala daw po na umaabot na nasa 1,499 katao ang lumikas, habang 250 naman ang nailigtas sa isinagawang search and rescue operation. Nanatili naman anyang maayos ang seguridad sa lungsod at wala anyang naitalang casualties, looting or anumang karahasan. Bunsod ng nararanasan nga po na sama ng panahon. Maliban nga doon sa missing. Sana makita na yan. Kawawa naman. Kakaiba malamig, di ba? Para sa Baguio City, sa Mountain Province, napakalamig ng simoy ng hangin. Pero diyan pala sa may Palawan, yan naman malamig dahil binabaha. Talaga, ingat-ingat lang po tayo. Hindi natin kontrolado ang panahon, lalo na sa Pilipinas. Talagang maraming mga kalamidad, maraming pagbabago sa lagay ng panahon sa Luzon, Visayas at Mindanao. General na nagtatago sa ibang bansa dahil nga sa pagkakasangkot sa 990 kilos ng shabu. Nasabat sa Maynila noong 2022 pa yan. Nagpahiwatig daw ng pagsuko ayon sa CIDG. Sumuko na kayo dahil si General Torre may record yan. Kahit nasa ilalim ng lupa, hinahanap niyan. Pag may warrant of arrest. Yan ang yan ang identity ngayon ni General Torre at direktor ng CIDG. Kahit nasa ilalim ng lupa, nahuhuli niya at napapasuko niya. Like Kibuloy, di ba? Kaya kayo mga general, lalo na kayo, nasa abroad kayo, lumabas na kayo. Dahil kung hindi, hindi naman madidismiss ang kaso sa pagtatago. Huwag kayong gumaya kay Harry Roque. Warrant of arrest lang sa Kongreso, nagtago na hanggang ngayon, hindi lumalabas. Pero banat pa rin ang banat sa gobyerno. Pag lumabas kaya yung warrant of arrest dun sa qualified human trafficking, lalo na. Kasi non-bailable offense na nandyan sa Office of the Department of Justice. Di ba? Huwag kayong gumaya sa mga takot, duwag, at ayaw harapin ang responsibilidad. Patuloy na isinusulong ng National Maritime Council, NMC, ang karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa ilalim na po ng mga umiiral na international law bilang pagsuporta nito sa deklarasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin pa ang protektaha at pagpoprotekta sa ating soberanya, sa ating mga teritoryo. Ako, ayaw ni Congressman Marcoleta yung West Philippine Sea, di ba? Sabi niya, walang karagatan dagat ng Pilipinas. Walang dagat, kanluran, kanlurang dagat ng Pilipinas, wala daw doon ganun. Kaya matindi yung basir sa kanya. Kasi naman, lahat ng Pilipino naniniwalang mayroong West Philippine Sea. Sinabi ba naman ng kongresista, walang ganyan. Kaya tayo lang ang may likha niyan. Naloko na, Kaya si Commodore Tariela ay nag-react kaagad. Pambihira naman kayo. Buhay namin at ng Navy ang nakataya sa West Philippine Sea. Sasabihin nyo, walang West Philippine Sea. Manahimik na lang kayo kung hindi kayo nakakatulong. Ganun kasimple lang ang banat, 9:40 ng umaga, magbabalik pa rin ang Mike Abby Live sa ating mga balita sa ilang sandali. Ito, good news ito, pagbaba nga daw ng presyo ng bigas, unti-unti nang nararamdaman. Okay, mararamdaman sa isang linggo. Sa isang linggo pa pala.
matapos ideklara daw ho ang food security emergency ayon sa Department of Agriculture. So magkano aabotin itong ating mga pangunahing bilihin? Pero huwag kayong mag-alala, hindi lang naman ho dito sa Pilipinas mataas ang bilihin, kahit sa abroad mas matindi pa. Pag kinumpara nyo sa dollar, piso yung bilihan sa abroad, mas mahal. Sa Singapore, sa Japan, nako, Hong Kong, ang tindi ng rice dyan. Baka 100 piso na ang 1 kilo. Ay dito nga, 58, 52, minsan nga 29, may iyak pa tayo. So hindi lang ho, napupolitika lang. Dahil dito sa Pilipinas, too much politics. Sobra ang pamulitika rito. Lahat pinupolitika. Kahit hindi natin gusto, kahit tayo kasama sa mga global problem, kung ano man, ay pinupolitika pa rin ng iba. Ako naniniwala, mas mura pa rin ang pagkain sa Pilipinas kumpara sa abroad. Tanungin nyo, subukan nyo tanungin. Yung inyong mga mahal sa buhay nasa abroad, yung iba kasi mga Pilipino Pag tumawag yung mahal sa buhay, ang tatanong, magkano pinadala mo? Magkano ipapadala mo? Ganito ang babayaran ko. Hindi mo lang tinanong, kamusta na ba ang pagkain dyan? Kamusta ba ang bilihin dyan? Itanong nyo, subukan nyo itanong. Yung presyo ng bilihin doon, bago muna yung ipapadala at magkano ipapadala. Paki na lang ho. Okay, magagalit. Marami hong ganan. Hindi ko nila lahat. Quadcom Lead Chairman Robert Ace Barbers ng Surigao. Hindi pabor sa suwestyon daw ho ng pagbibitiw lang sa pwesto ni Vice President Sara Duterte kaysa gumastos pa ng pera ng bayan para sa impeachment trial. Git daw ho ng mababatas karapatan ng pangalawang Pangulo na mabigyan ng due process. Tama yon, dapat talaga trial para maipagtanggol niya ang kanyang sarili. Ayan ipagka-resign, walang hearing. Pero sabi ni Congressman Luistro, sana makausap ulit natin si Congressman Luistro sa susunod na mga araw. Yan isa sa mga magaling na prosecutor. Sabi niya pag nag-umpisa ng trial, kahit mag-resign si Sara, tuloy pa rin ang trial. Ayan. So, meron kasi nagsasabi, alam mo itong isong impeachment, technical, legal, at political, masyadong magulo. Kahit mga abogado, magkakaiba yung statement, magkakaiba yung paniniwala. Kaya nakakalito talaga. Pero ako ang paniniwala ko, due process. Bigyan ng pagkakataon si Sara Duterte may paliwanag. Saan niya dinala ang sinasabing confidential at intelligence pan? Paano nga ba bakit ba siya ay nagmumura? Bakit ba siya ay merong inutusan para kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady, at saka ng Speaker of the House? Kasama po yan sa article of impeachment. So, kailangan mabigyan siya ng pagkakataong ipaliwanag ang lahat ng yan. Although sa press conference ng isang araw, sabi niya, wala ngayon, gawa-gawa lang. Ay, naloko na Malilimutin naman ito pala Ay, November 23 ng 2024 siya nagpa-press con. Doon siya umamit, nagsabing meron siyang inutusan. Katapos ng last week, February 7, doon sa kanyang press conference, gawa-gawa lang yan, wala akong ginawang ganyan, wala akong ganyan sinabi. Grabe naman ilang buwan pa lang, nakakalimutan na. Ayan ang mahirap na sakit, yung malilimutin, amnesia. May amnesia. Talagang delikado yung malilimutin na problema. Anyway, ayan, kailangan yan sa trial. Para maipaliwanag at maipakita yung video at maipaliwanag kung paano sagutin. Tuloy dapat ang impeachment trial. Okay? Nagkasundo na ang Pilipinas at United Arab Emirates na palakasin ang ugnayan, pangkalakalan at pamumuhunan ng dalawang bansa. Sa naganap na pagpupulong daw po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at United Arab Emirates Minister of Investment Mohammed Hassan Al-Suwadi. Okay? Sa Malacanang noong February 7, ng isang linggo. Kabilang daw sa bibigyan daw ng prioridad ng United Arab Emirates ay ang pamumuhunan sa agrikultura, renewable, tungkol sa enerhiya, infrastruktura, artificial intelligence information technology, business process, yung BDO, at management at iba pa. Ang daming negosyo. Ay mayaman ng United Arab Emirates Maraming negosyo ron. Sana ay maambunan tayo. Maraming matinong gobyerno doon Walang korupsyon doon. At tanong nyo sa mga Pilipino nandyan sa United Arab Emirates. Kasi nakarating na ako dyan. Matino ang pamahalang yan. Matino pa ang gobyerno yan. Kaya isa yan sa mayamang bansa dyan sa gitnang silangan. Sana all, okay? Nagsimula ng balangkasin ng Department of Agriculture ang multi-year budget plan nito na tututok daw sa smart investment or mga proyektong may matatag na sustainable na kita. Sa isinagawaan niyang budget planning session daw po ng DA, Agriculture Secretary Francisco Cholarel Jr. na ang case official daw po
na magiging strategic daw ho ng paglalaan ng pondo ay ang gawing prioridad ang mga proyekto na may internal rate of return na merong 12% to 14% kada taon. Feedback period na hindi hihigit anya sa 7 taon. Ang daming press release nitong DA. Pero yung accomplishment, parang wala naman ako nakita. Araw-araw na lang kami, punong-puno kami ng mga press release nyo at mga balita sa inyo. Ano ba ang katuparan yan? Kailangan namin, Sekretary, implementation, hindi salita. Kailangan gawa. Paki na lang. Tayo po'y araw-araw tumutulong sa kailang mga ginagawa dyan. Kaya lang, parang mas marami ang press release at istorya kaysa kaganapan. Ipakita nyo sa taong bayan kung ano talaga ang kailangan. Agricultural country ang bansa, dapat murang pagkain at saganang pagkain. Pero kung puro mga forecast lang sa pantaha, hindi makakain yan, Sekretary. Pakibilis lang po, mawalang galang na. Si Isaya Mera Puentes may report. Tama, PTV. Simulan daw ho bukas ang kampanya para sa national position at handa na daw po ang PNP para sa mga checkpoint. Ayan ho. Tama, bukas nga po, kampanya na. Simula bukas, bulahan na. Gimme ka na. Narito ang live report. Magandang umaga, Mike. Tama ka dyan, nalalapit na ang halalan 2025 na kahanda ng Philippine National Police para sa pagsiguro ng seguridad ng bansa. Bukas na lang, simula ng kampanya ng mga kandidato para sa national position, para sa pagkasenador at pagka-party list. Asahan ang kanilang pagsikot para lambingan ng boto ang mga mamamayang Pilipino. May kanin na po ang tumatakbo sa pagkasenador at mahigit isang ng 5 sa party list. Sa kabila nito, pa rin ng Philippine National Police sa mandatong na seguridad ng bansa para sa paparating. Ayon kay Police Romel Francisco Marvila, pagbantay ang kanilang pwesta sa anumang paguluhan sa loob ng 9 days campaign period. Hindi nila papayagan kahit anong karahasan, pambubuyo sa mga botante, pambubulo sa electoral process. Ayon pa kay Marvila, hindi mo babahin political ambition sa puso. Patuloy babantay sa Comelec checkpoint hanggang sa June 11, kung sana magsisimula para sa local decision sa March 18. Matatapos ang panahon ng kampanya sa June 10 at kung araw ng eleksyon ay sa 12. At yan muna update, balik mo na sa Ayun o, medyo tumatalon-talon lang pero ang malinaw doon, yung checkpoint, palalakasin, umpisa na nung nakaraan pa, ang checkpoint, gun ban, siyempre lahat po yan, kung ano ang paghihigpit nung nakaraang ilang linggo, mas titindi simula bukas, nationwide ang checkpoint dahil opisyal na nga po ang kampanya sa mga national position, party list at mga senador. Ang local position, district congressman, governor down to councilor, sa Marso pa ang kampanya ninyo. Samantala, DOTR planong magdagdag ng bagong LRT at MRT3 para daw mas marami pang mga pasahero makasakay. Uy, maganda ito. Sana dagdagan din. Lahat. Okay, lahat ng public transport para naman napakamahal kasi ng ng gasolina at saka diesel ng crudo Para yung mga tao gumaya tayo sa Japan, gumaya tayo sa Hong Kong at saka sa dito lang sa malalapit sa Singapore. Alam bakit? Doon kakaunti ang may kotse. Puro tren. 'Di ba? Mura, mabilis. At malinis pa. Pagka nagkotse at saka traffic, mahirap po talaga ang sitwasyon. So, sana nga po ay isa yan. Mapalakas ang transportation, public transportation ng bansa, mapalakas ang internet connection, mapalakas ang seguridad, kumain at maayos ang pagkain, food security ng ating bansa, panalo tayo. Kahit na medyo mainit ang pampolitika, kailang sa panahong ito parang baliktad. Mas matindi ang politika kaysa sa ibang iso kasi yung iba walang ginawa kung hindi mamulitika at manira ng manira. Samantalang dapat tumulong tayo sa ating gobyerno. Tulungan natin si Pangulong Marcos dahil kasi tagumpay ng gobyerno, tagumpay ng Pangulo, tagumpay sa bawat Pilipino. Kung paninira ang gagawin ng iba at gagaya kayo, walang kakwenta-kwenta yun. Tulungan natin si Pangulong Marcos, ginagawa naman niya ang lahat para po sa kabutihan ng bansa. Seguridad, pagkain, West Philippine Sea, at marami pang iba. Ayan, okay? So, wala na rin masyadong oras tayo. Ano ba? Papaalam ba tayo? Nag-brownout na. De, joke lang. Joke lang, relax lang kayo.
Samantala, abangan mamaya sa Bagong Pilipinas si Attorney Maysara Dandamon Latin, Latif. Ano ba yan? Taga Marawi pala ito. Sorry, Muslim pala eh. Compensation Board para ho sa kanila daw nagawa nung nakaraang taon at gagawin ngayong taong ito. At siyempre, bahala na hong maghimay-himay dyan sina Joey Villarama at Weng Hidalgo mamayang alas 12 ng tanghali. Dito po sa PTV4. Hanggang dito na lamang po ang ating muling mga talakayan. Magkita-kita tayo bukas sa PTV4, makinig sa Radyo Pilipinas, Facebook page, Mike Abilay. Para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Salamat po.